gusto mo ba ng itim na bato? Alam niyo naman po siguro ang mga kwentong kababalaghan at mga katatakutan kapag ganitong liblib ang lugar sa probinsya. Wala na akong pakialam sa inyo. Nakuha ko ng kailangan ko! Nakakalungkot isipin na may mga taong akala natin ay kilala na natin ng husto. Pinagkakatiwalaan natin ng lubos pero ipapahamak din pala tayo sa huli. Ang malala, gagamitin pa tayo sa mga masasamang balak nila. At kahit magsisi man, huli na ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat na mga nakaabang sa channel na ito. Bagong tagapakinig po ako na na-inspire sa mga kwento ninyo dito sa channel. Kaya naisipan ko rin na ibahagi ang sarili kong karanasan pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Kapag binabalikan ko yon, ay parang hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko na lang po papangalanan ang mga lugar dahil labis ko pong hinahangaan ito. Marami na po akong kakilala galing dito sa kasalukuyan. At nakailang balik na rin ako pero hindi dun mismo sa pinangyarihan ng kakaiba kong karanasan. Likas sa akin ang pagiging adventurous. Tawagin niyo na lang po akong si Brenda. At ito ang aking kwento. Uy, Ate Brens, ayon sa research at base sa Google Map, sobrang layo pala ng lugar. Sa biyahe pa lang abutin na tayo ng isang araw o mahigit eh. So imagine, kahit mag-eroplano man tayo, sasakay pa rin tayo ng bus, tsaka tricycle. Parang bundok pa yung part ng lupain ninyo eh. Ano, kakayanin mo ba yun? Kakayanin ko basta kasama ka. Alam mo naman na ikaw lang ang maaasahan ko sa ganitong mga bagay. Gusto ko rin naman kasing makita si Ninong Ruben. Nakakaawa kaya siya. Nakakaawa? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Gaano mo ba siya kakilala? Hindi sa kine-question ko yung pagiging ninong niya sa'yo ha? Sa kanya, wala. Pero sa asawa at anak niya, meron. Namatay pala yung mag-ina ni Ninong Ruben nung kasagsagan ng pandemic. Menopausal baby boy daw sana. At only child pa. Buti na lang, mukhang hindi naman basta-basta pinanghinaan ng loob si Ninong. Medyo na-depress raw siya pero nakabawi rin. Yun nga lang, kailangan niya ng pera. May interesado raw bumili dun sa lupa ni Papa na kakilala niya eh. Bibigyan daw siya ng malaki-laking komisyon kung mapapapayag niya ako. Nakatenga lang din yung lupa, sabi ni Mama. Ako na ang pinagdesisyon niya. Ilang taon na ba yung ninong mo na yun? Nakilala mo na ba siya dati? O nakapunta man lang sa inyo minsan? 45 pa lang si Ninong Ruben. Actually, kapatid siya ng best friend ni Papa. Kaya lang, nauna nang maging ninong si Papa nun sa anak ni Tito Roman. Kaya yung bunsong kapatid niya ang naging ninong ko. Alam mo yon, bawal ang magpalitan ng pag-anak sa binyag. Para daw kasing nagsaulian ng kadila. Siyempre, umatan siya sa binyag ko pero 2 beses ko pa lang siyang nakikita. Si Papa naman, palagi nang nakakapunta sa lugar nila noon. Nakabili nga ng lupa, di ba? Pambihira talaga oh. Wala nga akong ate na pakialamera. May pinsan naman akong militaryo at nangungonsensya pa. Parang bakasyon na rin yung pagbisita natin doon kung matutuloy ngang mabenta yung lupa. Hayaan mo, babalatuhan naman kita at mamamasyal pa tayo pagkatapos. Akong bahala sa itinerary natin. Magiging sulit ang lahat, promise. Wow, ang galing ha. Sobrang galing manuhol. Para naman akong ginawang mukhang pera. Hoy, wala akong sinabing ganun, Carlos ha. Grabe ka naman kung makapagsalita. Porket ang taas ng tingin ko sa'yo at ikaw palaging nilalapitan ko, gaganyanin mo na ako? Kainis ka ha? Hindi yung suhol. Kusang loob kitang bibigyan kung sakali. Katulad ng madalas kong ginagawa. Kasi hindi naman simple lang ang lalakarin natin. Sabi mo pa nga, malayo, di ba? Kung sa iba nga, nagbibigay ako, sa'yo pa ba? Magdadamot ako? Kaya sige na. Please, Kaz. Sige na nga. Basta walang arte-arte ha. At kung ano-anong reklamo pagdating doon.
o sobrang seryoso na hindi namamansin. Kahit na alam ko namang very friendly ka naman at independent. Probinsya yun ate. Baka mamaya magkaproblema tayo nang wala sa oras. At pahihirapan mo ako. Naku, lagot tayong pareho. At may isa lang akong pakiusap ha. Medyo iwas-iwas tayong magpapansin sa mga boys dun, no? Ayoko mapaaway nang wala sa oras. Ba't ba kasi parang damit lang kung magpalit ka ng lalaki? Parang ako ang mas bata at ikaw mas matandaan, no, Kaz? Ay, pasalamat ka. Marunong ako makinig. Pero excuse me ha, nami-misinterpret at misunderstood lang ako, no? Pag friendly, malandi. Pag hindi namamansin, sasabihan na snob at suplada. Grabe! Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa mundo. Bahala na nga kayo. Natuwa rin ako kay Carlos. Napapayag ko siya na samahan ako sa probinsya. Kahit medyo nasermon na naman ako at siya pa itong mas bata, tanggap ko. Alam ko naman kasi, nakapakanan ko lang ang iniisip niya. Maraming beses ko nang napatunayan na sobrang buti ng pinsan kong ito sa ina. Kaya nakuha na rin niya ang respeto ko sa kabila ng agwat ng edad namin. At saka, wala naman siyang alam kung ano talaga ang totoong dahilan bakit ang bilis kong magpalit ng lalaki. Sinarili ko na lang yon. Kahit sa mga close friends kong babae ay hindi ko yon sinasabi. Para sa akin kasi, napaka-pribado na ng ganung bagay. Mabilis nang lumipas ang 5 araw. Sa wakas ay nakarating na kami sa probinsya ni Ninong Ruben. Grabe, ang haba nga pala talaga ng biyahe. Ay, parang napipina yata ng husto ang pang-upo ko. First time ko to. Sana sa susunod, meron na diretsong biyahe rito, ano? Like, eroplano sa ibabaw ng bundok. Joke. Sinabi ko na si Ate Brence eh. O ano, kaya pa? Pwede naman tayong bumalik. O isang sakay pa ng tricycle bago ang bahay ng Ninong Ruben mo. Uy, alam mo ba yung kwento ni Juan na lumangoy daw siya sa dagat papuntang Maynila? Tapos kung kailan isang kampay na lang at makakasampa na siya sa pier, napagod na siya at nagpa siya na lang bumalik. Hoy Carlos, pangit naman yung joke mo. Hindi ako si Juan, no? Ang lagay, ikaw lang ang pwedeng mag-joke. Hindi ba pwedeng pagaanin ko lang yung mood natin pareho? Kasi naman ate, abay medyo liblib na tong lugar ha. Paano mamaya kung totoo pala yung mga kwento na maraming aswang dito? Sa ibang araw ko na lang magbiro. Pag hindi na ako pagod. At yung mga kwento na yan, kwento lang yan. Pero kung may experience natin di totoo. Hindi ka matatakot ate. Kasi ako, sa tingin ko, basta may kasama ako o may gamit panlaban, hindi naman ako papayag na kakainin na lang ng walang kalaban-laban, no? Ganun din naman ako. Presence of mind ang kailangan, pero wag naman over na kahit simpleng kibot lang matatakot na tayo kaagad, ano? Kahit paano, hindi ako lumaki na matatakotin, no? Pero syempre, wag nating pangarapin na mangyari yun sa atin, Diyos ko. Noted, madam. Pero syempre, hindi rin kita pababayaan ate ha. O siya, tara na sa tricycle. Bago pa gumabit, maghanap na naman ng pagkain tong tiyan ko. In fairness, masasarap ang mga pagkain nila dito sa probinsya. Nakakawala ng pagod pag natikman mo na. Sikat naman talaga sila rito sa pagkain, di ba? Alam mo, paborito ko yung batchoy na kinain natin kanina pagkagaling sa airport. Grabe, tanggal kaagad ang jet lag ko. Pati yung antok. Ang sabi ni Ninong, magkakatay raw siya ng native na manok para pang ulam natin pag nandito na tayo. Ibinida pa niya yung lulutuin daw sa buko. Hindi pa ako nakakatikim nun. Uy, wow! Binakol tawag nila doon dito ah. Tapos, masarap talaga kapag native chicken. Mas malasa daw kaysa sa 45 days. The best din daw gawing adobo na medyo maanghang tapos paresa ng malamig na beer. Sarap talaga nun. Hindi ka nalugi sa pagsama mo sa akin yan. At gusto mo pala ang mga pagkain dito. Pero huwag ka magpapakalasing, ha? Hindi ko lang sinasabi pero nakapunta na ako rito dati, no? Ito nga lang sa syudad. At saka tansyado ko naman ng pag-inom kapag wala na ako sa amin. Aba, pagkatapos ng pangungumbisi ko, malalaman ko na lang na gusto mo pala ng mga pagkain dito. Nagkunwagi ka lang yatang ako tong inaalala mo eh. Tsak, pasimple kang nagbunyi dahil natuloy ako imbis na ma-discourage. Uy, hindi ate Bressa.
Si Carlos ang nakipag-usap sa tricycle driver nang makalapit kami. Ako lang ang nagbigay ng address. Kilala rin pala ng driver si Ninong Ruben, kaya hindi na kami nahirapan pa. Halos 10 minuto ang naging biyahe hanggang tumigil kami sa harap ng medyo may kalumaang bahay na yari sa purong kahoy. Nakilala ko kaagad si Ninong Ruben na nakadungaw sa bintana at nakatingin sa papalubog na araw. Bumaba na ako ng tricycle at kinawayan siya habang si Carlos ay nagbabayad na ng pamasahe. Ninong Ruben! Hoy, kayo na pala yan, Brenda! Eka, sandali, bababa na ako! Luma pala pero malaki ang bahay ng ninong mo, Ate Brenza. Teka, sino kasama niya dyan? Simula nang mamatay ang aso niya, mag-isa lang daw siya rito. Tapos nito lang, nung may interesadong bumili dun sa lupa ni Papa, dumating naman yung inaanak ng asawa niya. Doon niya pinatira sa lupain namin. Pag-araw daw, nandito sa kanya, pero umuwi sa hapon. Kaya mag-isa lang siya rito kapag gabi. Oo, parang kukunti lang ang bahay dito, no? Oh, mabuti naman at dumating na kayo. Abay, parang kailan lang nung huling kita ko sa'yo nung lilibing ang papa mo ah. Ano, Brenda? Parang nene ka pa nun. Ngayon, ay nako. Oo nga pala. Tamang-tama lang yung niluto kong ulam para sa hapunan. Abay, baka gutom na kayo. Maano po, Ninong? Kayo nga po parang hindi tumatanda. Salamat sa pag-aabalang ipagluto kami. Pero medyo busog pa naman. Wag na yung mano. Bay, hindi naman ako ganun katanda, no? Oh, ito ba yung sinasabi mong pinsan mo? Ay, kamusta po kayo, Ninong? Ako nga po pala si Carlos. Pinsang buo po ako sa ina ni Brenda. Kung ganun, makikininong na rin po ako kung pwede po. Abay, paborito ko po pala yung native chicken. Sige, Carlos. Sabi, walang problema kung makikininong ka. Natutuwa nga ako at para na rin hindi na iba yung turing natin sa isa't isa. Bay, paborito mo pala yung native chicken. Ay, pwede ka mag-uwi ko sakali, pero tara, pasok muna kayo sa loob ng bahay. Nawili na tayo dito sa labas eh. Si Ninong oh, parang si Carlos na ang inaanak niyo niyan ah. Naku, huwag ka magselos, Brenda. Siyempre naman, espesyal ka pa rin sa akin, ano? Abay, pagpasensya niyo na tong bahay ko. Sa laki nito hindi ko na malinis lahat. Ang hirap pala talaga kapag nag-iisa ako eh. Kaya kayo, huwag din yung isipin na hindi mag-asawa ha. Lalo ka na, Brenda. Naku, mukhang malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Hayaan niyo, Ninong. Isa kayo sa unang-unang makakaalam kapag mag-aasawa na ako. Hindi ko pa lang po talaga natatagpuan ang one true love ko. Ba, asahan ko yan ha. O tara na sa kwarto ninyo. Itong magkatapat na silid dito sa baba ang gagamitin ninyo. Sa taas kasi ako natutulog. Mabuti na rin at dito may sariling banyo. Doon wala eh. Teka, parang hindi pa po yata umaabot ng maayos yung signal dito, Ninong ah. Ay nako, nasa bayan pa lang yung signal eh. Pero doon sa plaza may internet naman. Naka-voucher yung tawag nila. Pinasadya talaga ng barangay na magpapakabit noon. Para sa mga estudyante nung kasagsagan ng pandemic pero hanggang ngayon gumagana pa. At pinagkakakitaan na ng barangay. Condolence po pala ulit, Ninong Ruben. Nakakalungkot. Hindi ko na naabutan ng mag-ina niyo. Nakikiramay din po pala ako nung. Naku, maraming salamat sa inyo ha. Mahirap tanggapin nung una pero kaya ko rin sa kinalaunan. Gagayon hindi ko pa rin biwasang maalala yung mukha ng asawa ko na nahihirapan. Pero walang nag-aasikaso at hindi kami basta tinanggap sa ospital. Pero marami akong napagtanto at nadiskubre sa sarili ko nung nawala siya. Kaya ayos lang naman. May yelo po ba rito, Ninong Ruben? May dala po akong juice na pwedeng timplahin. May dala rin po kami ni Carlos na groceries. Beer po? Meron? Grabe, parang sarap uminom kahit konti lang ah. Pampatanggal ba ng pagod? Naku, hindi ako mahilig sa artificial na inumin. Kahit soft drinks o alcohol man lang. Tsaka yung tubig ko rito, mainit at baligamgam. Parang mas maganda yun sa katawan at natural na herbal. Pero ibibili ko pa rin kayo ng mga hanap ninyo na gusto ninyo. Yelo na lang, Nong. Masarap din naman ang malamig na tsaa. Wag na lang din po pala beer, Nong.
Oras na siguro para mag-diet ako sa alcohol eh. Kahit dito man lang. Naku, mabuti pa nga. O siya, abay babalik din ako agad ha. Ilak niyo na lang yung pinto. Wala namang nakakatakot dito pero para panatag ang loob ninyo. Nagsipagpasok kami ni Carlos sa mga silid na itinuro ni Ninong pagkaalis niya at ako pa ang nag-lock ng pinto. Pero hindi kami nagpahinga. Sa halip, magkasunod lang rin kaming lumabas. Ate Brens, hindi sa pag-iinarte ha. Pero lilinisin ko lang yung silid siguro. Sorry, Kaza. Hindi ko inekspekto. Yung silid ko nga, ang daming pambatang gamit na maalikabok. Yung mga dekorasyon, binahaya na ng gagamba. Puro nasapot. Gagawin yata siguro sanang nursery room. Intindihin na lang natin si Ninong ha, Carlos. Oo nga eh. Hindi madali na mawala ng mahal sa buhay. Kawawa naman siya. Sa tingin ko, kinakaya lang niya maging okay kahit nahihirapan siya sa loob. Kaya nga alam ko na. Total, wala pa si Ninong. Maglinis na lang tayo. Buti na lang may kuryente naman dito sa kanila. Maliwanag dito sa loob ng bahay kahit madilim na sa labas. Sige. Operation linis muna tayo. Pero sana bukas sa bukas din. Puntahan na lang natin yung lupain para, alam mo na. Oo, tama na ang 2 nights dito. Doon na tayo sa syudad hanggang 1 linggo. Madami pang pwedeng pasyalan. Gusto kong mag-island hopping kung kakayanin natin Ay, mabuti na lang talaga. Maganda yung itinerary na ginawa mo, madam. O tara na, maglinis na tayo. Nadatnan kami ni Ninong Ruben na naglilinis na sa sala pagbalik niya. Inilabas namin lahat ng dumi na nakuha namin sa mga kwarto. Ay, ano ba naman kayo? Gabi na pinakilaman niyo pa yung mga liligpitin ko. Hoy, tigil niyo yan. Malas ang naglilinis sa gabi. Kayo talagang mga lakmisyonan Wala man lang pamahiin. Mas mabuti pa, magapunan na tayo ng maaga. Para maaga rin kayo makapagpahinga. Maaga rin ang alis natin bukas. Naku, pasensya na talaga, Ninong. Ang gusto lang naman namin, makatulong. Wrong timing naman pala. Ay, oo nga po. Hindi po namin sinasadya na masaktan ang damdamin ninyo. Pwede po palang malaman kung para tong mga tuyong dahon at mga ugat ng halaman yung ginagawa niyang tsa. Yan dami po kasi sa loob ng mga sako Basta wag yun ang pakialaman yan dyan. Dito na sa kusina. At maghahain na ako. Masarap yung binakol habang mainit pa. Naku, parang tumunog po agad yung tiyan ko nung Hoy, Carlos, huwag mo namang ipahalata na matakaw ka. Nakakahiya kay Ninong Ruben. Hindi ko kasi mapigilan Peace na. O ito, Brenda. Ipinagbukod kita ng hita ng manok tsaka pakpak. Ito yung mga masarap na parte ng manok. Dinamihan ko na rin ang murang laman ng buka. At nilagay ko pa dito mismo sa buko. Parang sa mga resto lang to Ba? Espesyal nga talaga ang inaanak sa ninong niya. Naku, sana ako rin. May ninong na ganyan. Nakakahiya naman, Ninong Ruben. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Okay naman po sa akin kung ano meron Hindi po ako mapili sa pagkain. Ba, hindi pwedeng hindi ako maganda. At unang beses mo palang napunta rito, Brenda. Dapat espesyal talaga. Pasensya ka na, Carlos, ha? Hindi ko kasi maayos na nabuksan yung isa pang buko O siya, kumain na lang kayo na kumain. Ako naman aalis pagkatapos nito. Kasi pupuntahan ko yung may-ari ng tricycle na sasakyan natin bukas. Ariin nyo na lang na inyo itong bahay na to, ha? Pero, huwag na ulit kayo maglilinis, ha? Pasensya na't wala akong telebisyon dito. Kasi minalas talaga ako ng pandemic Hindi pa rin ako halos nakausad. Tsaka wala rin pasyalan dito pag gabi. Pero di bale, maaaliw tayo doon sa lupain ng papa mo, Brenda. Malayo ba yon, Nong? Makakauwi din naman tayo kaagad, di ba? Ay, hindi naman masyado. O sige na, lakad na muna ako ha. Kayo na bahala rito. Pagkaalis ni Ninong ay nagkatinginan kami ni Carlos. Hindi ako matatakutin pero medyo hindi naging maganda ang pakiramdam ko.
Hindi ko lang masabi sa kanya dahil baka mag-alala siya o maisipan na namang asarin ako. Sa tahimik pa naman ang lugar ng gabing yon. Parang kaunting pag-uusap lang ay maririnig mo na. Dahil na rin sa busog at pagod sa biyahe, hindi kami nahirapang makatulog ni Carlos. May tila bango rin akong naaamoy na nakagaan sa pakiramdam ng gabing yon. Kinaumagahan ay masarap pa ang gising naming pareho. Magkasunod kaming lumabas ng silid. Mabuti, nagising na kayo. Kamusta? Maganda ba yung tulog niya? Ano? Oo nga po, Ninong. Hindi man lang ako namahay. Ganon din ho ako nung. Para pong may mabango ako na amoy kagabi. At nakarelax pa ako. Naku sinadya ko talaga mag-spray ng lavender at citronilla kagabi pag uwi ko. At maganda talaga yun na pampakalma para masarap ang tulog ninyo. Abay gamit ko yan nung kakamatay lang na magin ako. Halos araw at gabi na akong dilot O ito naman ang tikman nyo. Sara-sara ang tawag dito. Di hamak na mas gusto ko ito kaysa sa tunay na kape. Gawa ito sa bigas na sinangag hanggang sa magitim. Wow! Marami pala kayong alam sa mga inumin, Nong, ha? Si Mama, mahilig din sa ganito. Kaya gusto rin niya dun sa probinsya nila tumira simula nang mawala si Papa Ako naman, sa syudad ang trabaho ko kaya hindi rin makapag-stay sa kanya. Abay kung ganon, bakit hindi nga rin subukan tumira doon sa lupain ng papa mo? Maganda yung lugar kahit medyo malayo sa Kabiasnan. Ay siya nga pala, ilagay mo na ito sa mga bulsa ninyo. Uy, ano to? Proteksyon laban sa masasamang elemento to nung wag niyo po sana mamasamain nung. Albularyo po ba kayo? Ba? Mukhang marunong kang tumigil ng tao, Carlos para masagot ang tanong mo na yan, oo. Nagsasanay ako sa pagiging albularyo simula nung mag-pandemic. Lalo na nang mamatay ang magina ko. Ikaw ba naman ang hindi makakilos ng maayos at pati sa ospital ay puno Lahat na lang may isip mo talaga. Ako, bago pa mamatay ang magina ko dito ko na ginugol ang oras ko. Nakatulong talaga ng malaki sa akin yon. Pero hindi sa magina ko. Naintindihan ka namin nung. Yan dami nga pong nabago ang buhay dahil sa pandemic yung iba nagkaroon ng magandang pagkakataon at naging matagumpay pa. Kasi yung iba naman, hindi pinalad at nag-iikahos na. Siguro, masasabi kong nasa dalawa ako. Binalas at nag-iikahos. Pero binigyan ng pagkakataon na maging albularyo. Kaya mas sinasanay ko pa ngayon ang sarili ko. Mabuti ng ganito. Hindi na ako nagkukumahog na humingi ng tulong sa iba. Kasi ako na tong nilalapitan ngayon. At saka personal ko rin gawa yung mga proteksyon ninyo. Maigi na may ganyan kayo para iwas sa bati mamaya. Abay, iba pa rin kasi dahil dayo kayo. Alam niyo naman siguro mga kwento-kwento tungkol dito sa probinsya. Siguro naman, kwento-kwento lang naman po yun, no? Hindi po sa hindi ako naniniwala pero nakailang balik na rin po ako dito hindi nga lang mismo sa lugar sa inyo. At wala naman ako masamang karanasan pagdating sa kakaibang mga nilalang. Rayot ng mga kabataan pa nung. Nakasaksi ako pero hindi naman masama kung mag-iingat. Kasi naman inaalala ko lang naman kasi kayo. Lalo na itong si Brenda. Salamat sa pag-aalala, Nong. Oo nga po pala. Yung prospect buyer niyo po, kailan namin makikilala? Doon na natin siya hihintayin sa site. Kaya mabuti pa, maganda na kayo. At saka pagkatapos ng almusal lalakad na tayo. Iinitin ko lang pala yung adobong manok na niluto ko kahapon bago pa kayo dumating. Inilaan ko talaga yun para sa ulam ninyo ngayong umaga. Wow! Grabe naman kayo no. Nahulaan niyo talaga yung paborito kong luto sa native chicken Bundat na naman siguro ako nito. Alam ko na rin kasi kung ano ang masarap na luto sa manok na gustong gusto ng dayo. Lalo na sa mga mangingino. Adobo talaga. Maagang dumating ang tricycle na inarkila ni Ninong Ruben. Kaya para hindi na maghintay, binilisan na lang namin ang almusal para makaalis na. Nagka-problema pa sa tubig nang maligo ako, kaya naisip ko na dapat matapos na ang lakad namin para kung maaga makakauwi,
ay magdadahilan ako kay Ninong para makabalik kaagad kami ni Carlos sa syudad. Sinarili ko na lang muna ang bala ko na yon dahil ayokong problemahin ulit yon ng pinsan ko. Nakakahiya rin kapag narinig ni Ninong. Asikasong-asikaso pa naman niya kami at kita naman namin kung gaano siya katuwa na may mga bisita siya. Napakarami na niyang ginawa para sa amin, lalo na sa pagkain. Mahigit 1.5 oras pa ulit ang biyahe namin. Bumagsak pa kasi ang malakas na ulan kaya bumagal ang pagpapatakbo ng driver. Hanggang sa tumigil kami sa gilid ng bakanteng palayan, malapit sa daan at may matatanaw na bukid sa hindi kalayuan. Mangilan-ngilan nga lang ang mga bahay at wala malang akong makitang tao sa paligid. Naunang bumaba si Ninong Ruben. Hoy, baba na kayo. Hanggang dito na lang ang tricycle. Lalakarin na lang natin mula rito. Ito na ba yung lupain ni Papa, no? Ang ganda pala. Malapit lang sa kalsada, oh. Kasama po ba yung bukid? Hindi pa yun. Basta, sumunod na lang kayo sa akin. Doon tayo sa ilog. Parang naghihintay na doon si Marlo eh. Siya yung kinukwento ko na kasama ko rin sa bahay pag-araw. Pinaghantay ko na lang siya dito imbes na pumunta pa doon sa bahay. Teka, tatawid pa po tayo ng ilog, no? Oo, dyan lang naman sa malapit. Oh, nandyan na rin pala si Marlo eh. Marlo, lapit ka dito. Uy, Ninong Ruben, mabuti nandito na kayo. Umulan kasi na malakas dito kagabi, hanggang kaninang umaga. Kaya biglang napaw tong tubig sa ilog. May-mainam nga at nadiligan man lang kahit mga lupa. May panlaban pagdating sa tag-araw sa susunod na buwan. Ayo nga po. Siya nga pala. Ito si Brenda. Inaanak ko rin siya. Siya ang anak ng may-ari ng lupain doon sa pinagpatayuan ninyo ng kubo. At ito naman yung pinsan niya, si Carlos. Ninong, may hirap yatang tumawid sa ilog. Mukhang mataas ang tubig eh. Nako, mababaw lang yan. Hindi abot ng hita. O sige na, tumawid na kayo. Tapos ako naman makikitawag muna ako sa telepono ng sentro. Alamin ko kung bakit wala pa rito si Mr. Alcala. Nauna pa tayong dumating kesa kanya na nasa kabilang barangay lang. Tapos dadaanan ko na rin yung pagdadausan ko ng ritual ng pag-aalay mamaya. Hapon ko pa naman gagawin yon. Pagka papadilim na, mauna na kayo sa bukid ha. Sasamahan kayo ni Marlo, siya yung bahala sa inyo. Alam niya ang gagawin niya. Kaso Ninong, baka pwedeng dito ka na lang namin hintayin. Kayo ng buyer, para sabay-sabay na tayong tumawid ng ilog at pumunta dun sa lupain. Kailangan yung mauna na, Brenda. Tiyak mabagal kayong maglalakad dahil maputik. Susunod naman kami kagad ni Mr. Alcala. Tsaka kung inaalala mo na nakakatakot na hindi ako kasama, nandiyan naman si Carlos. O na Carlos, huwag kang duduwag-duwag ha. Lalaki ka naman Sige Honong. Ako na ho ang bahala kay Ate Brenda. Magaling. O sige, tumawid na kayo ng ilog. Alalayan niyo si Brenda ha. Carlos, Marlo. Napilitan akong tumawid kahit kabado ako. Medyo magubat na kasi sa kabila ng ilog. Madaming matataas na puno at kawayang sinasayaw ng hangin, kaya lumilikha ng tunog. Halos hindi mapasok ng sikat ng araw ang kapal at yabong ng mga dahon sa itaas. Pero inisip ko na lang na mabilis lang naman ang pagtingin sa lupain. Nakapagdesisyon na rin akong ibenta na lang ang property dahil tsak kahit si Mama, lalo na ang bunsong kapatid ko, ay hindi magtatyagang pumunta sa ganong kalayo na lugar kahit nasa probinsya pa at hindi magulo ang paligid. Huy, salamat Marlo ha. Siguro naman, wala namang masamang hayop o kung anong nakakatakot dito sa lugar, ano? Teka, ilang taon ka na nga pala? 25 po, ma'am. Bata ka pa pala eh. Pero tsak banat ka sa trabaho. Akala ko mas matanda ka kesa sa akin. May itsura ka, in fairness. Uy, Ate Brenda naman. Ano nga yung usapan natin? Aba,
Na-appreciate ko lang to si Marlo, ano? Masama ba yun? O tara na. Medyo masama pa naman ang pakiramdam ni nanay sa bahay kaya kailangan kong makauwi ka agad eh. Teka, malayo pa ba rito, Marlo? Hindi naman. Aakitin lang natin tong bukid tapos kuba na namin. Pero huwag kayo maingay ha. Habang naglalakad para... Ay, Kalabaw! Sino ka? Dito ka sa likod ko, sa Brenda. Huwag kang titingin ng diretso sa kanya, ha? Kakaibang itsura niya. Baka mamaya, nagpapanggap lang pala siyang tao. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga kakaiba? Ba't nahusgahan mo na kagad? Hindi pa ako nakakakita. Pero wala akong sinabi na hindi ako naniniwala, ha? Siyempre, nag-iingat lang tayo. Uy, pwedeng tumabi ka na lang at nagmamadali kami, Diana. Sana naman marunong kang umintindi, di ba? Isang tabi niyo na muna yung away niyo para sa aming mga dumayo pa rito, pwede? Hindi naman siguro kayo mga war freak, di ba? Maliban na lang kung hindi kayo normal. Alam niyo na, tong probinsya niyo sikat sa mga kababalaghan at kung ano-ano dyan. Nakahinga ako ng maluwag dahil naawat namin ang muntikan ng pag-aaway ng dalawa. Kahit alam kong pareho kaming takot na ni Carlos na mga sandaling yon, ay pinilit naming magpakatapang at pumagitna pa sa kanila. Aaminin ko na kahit creepy ang lugar at sumasagi rin sa isip ko na baka hindi na normal na tao si Diana. Iba kasi ang dating niya sa akin eh. Para akong hinihila na gustuhin siya. Kahit pansin ko rin na hindi naman talaga siya tunay na lalaki. Sinundan ko pa siya ng tingin habang papalayo siya sa amin. Sobrang tikas ng tindig niya. Kung hindi ko lang narinig na ang boses niya, hinding-hindi ko pagdududaan ang kasarian niya. Mas nangingibabaw pa nga ang kaba ko pagdating namin sa kinaroroonan ng bagong tayong kubo ni na Marlo sa liblib na bahagi ng bukid. Paano ba naman kasi? Sa dami ng pwedeng pagtayuan ng bahay, doon pa sa tila nakatagong bahagi. Napapalibutan yon ng maraming puno ng kawayan at matataas na mahogany. At ang ina ni Marlo, hindi ako makapaniwala nang madatnan namin sa labas ng bahay at nakaupo sa tumba-tumba. Parang wala na yatang buhay. Sobrang payat niya. Pero kapansin-pansin rin na sa kabila ng sakitin niyang itsura ay may lumilitaw pa rin kakaibang ganda. Ang nanay Lina ko pala, 60 anyos na siya. Pero nagkasakit siya ilang araw pa lang na nandito lumipat kami dito eh. Parang bigla siyang tumanda. Hindi na siya ganong nakakarinig eh. At hindi rin pala salita. Tapos medyo hindi na rin siya nakakakita. Lalo na pag ganitong mataas ang sikat ng araw. Nasisilaw na siya eh. Bakit hindi mo naman siya pinatignan sa doktor? O kaya dinala sa ospital? Para magabot siya. Para malaman kung ano talagang sakit niya. At malapatan ng tamang gamot. Mahirap lang kami. Ang ipang-hospital ko sa kanya, binibili ko na lang ng pagkain. At saka ayaw din nanay na pumupunta ng bayan. Mas gusto niya nagpapalipat-lipat kami ng lugar pero hindi matao. Si Ninong Ruben naman, ang naaalala niyang lapitan. Wala kasi ang ninang ko sa binyag na asawa niya eh. Si Ninang Julie. Tamang-tama na rin na albularyo na pala si Ninong Ruben. Siya rin ang nagbungkahi. Na dito kami tumira sa lupain ng kaibigan daw niya. Huwag mong mamasamain, Marlo, ha? Pero may lahi ba kayong ita? Kasi sabi mo, palipat-lipat kayo eh. Tapos medyo napapansin ko rin na hindi lang sa kulay mo kundi dyan sa kulot na buhok mo. Oo. Pero si tatay talaga ang ita. Maaga nga lang kinuha sa amin. Dahil sa pangangaso may nakaaway siyang taga-syudad na may armas. Tapos binaril siya. At namatay kagad. Tapos si nanay naman, ay gusto lang talaga na palipat-lipat. Kaya nga rin nagustuhan niya si tatay dahil ganun eh. Uy, teka, pwede kayo magpahinga sa loob kung gusto niyo ha? Baka hindi pa kasi dumating kagad si Ninong Ruben eh. Dito na lang kami sa labas. Okay naman dito sa pwesto namin eh. Oo nga pala, alam mo ba kung gaano kalawak tong lupain namin, Marlo? May mga niyog na nakatanim sa mga hangganan, ma'am. Naituro sa akin ni Ninong Ruben nung nakaraan eh. Ayun nga pala. Nakita ako murang buko dito sa likod ng kubo ng niyog ah.
Teka, kukuha ko kayo. Sasama na kami. Gusto kong makita ang lugar sa likod. Grabe. Kawawa naman kung iiwan yung nanay ni Marlo. Dito ka lang, Ate Brens, ha? Ba't ako lang? Ayokong mag-isa kasama siya, no? Saka para naman siyang tulog. Marlo, sino to mga kasama mo? Wala naman yata sa kanila si Ruben. Ikaw, Ne, lapit ka nga. Magandang araw po. Ako po si Brenda. Pinapunta ka ni Ruben. Nasa na siya? Sa amin po tong lupang tinitirikan ng kubo nyo. Susunod po si Ninong dito. May pinuntahan lang siya saglit. Hindi ko na siya mapipigilan sa binabalak niya. Hindi ko na siya kayang labanan. Isasagawa niya ang plinano niya kahit ang kapalit pa ay buhay ng iba. Sayang si Ruben. Ay, hindi ko po kayo maintindihan. Pero kung ang tinutukoy nyo ay ang pasya ni Ninong na ibenta tong lupa, sana po maunawaan ninyo na nakatenga lang din kasi to. Halos wala pong pakinabang. Uulan. Uulan ng malakas. Pakikinggan ng langit ang hiling ng mga naghihinagpis dahil sa tagtuyot. Ipasok mo ako sa loob, Nene. Nagulat na lang ako sa biglang pagpatak ng malalaking tubig ulan. Ilang saglit lang pagkatapos banggitin ni Nanay Lina yon. Napilitan tuloy akong alalayan siya sa pagtayo para makapasok sa loob ng kubo. Patakbo ring dumating sina Marlo at Carlos. Pero basa na kami ng ulan nang tuluyang makapasok sa kubo. Gabing-gabi na nang tuluyang tumila ang ulan ng araw na yon. Hindi ko talaga inaasahan. Nasira na ang plano. Hindi pa kami nakauwi. Bagaman inasikaso naman kami ni na Marlo at Nanay Lina, nakapansin-pansin ng sigla ng paggabi na. Lalong hindi ako makampante, hindi ko man pinapahalata. Dagdagan pa ang mga hindi ko makuha ang ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Parang may kakaiba talaga sa mag-ina at bumabagabag yon sa isip ko magdamag. Mag-uumaga na, Ne. Matulog ka kahit saglit. Huwag mong puyatin ang sarili mo kahihintay sa taong hindi naman darating. Pasensya na po. Namamahay lang po talaga. Alam ko, may bumapagabag sa'yo. Bakit hindi ka magtanong? Alam mo ba na ngayon pa lang kami nagkaroon ng bisita dito sa bago naming kubo maliban kay Ruben. Pero hati ang kalooban ko. Natutuwa na nalulungkot ako. Natutuwa ako dahil kahanga-hanga ang isang katulad mo. Malakas ang loob mo. Sumugay ka ng oras at buhay mo sa lugar na hindi mo kabisado. Ang ginawang pag-iwan ni Ruben ay hindi biro. Pero nandito kayo ng pinsan nyo at nagpalipas pa ng gabi. Kasama ang mga taong hindi nyo lubos nakilala. Ang nakakalungkot dahil may espesyal sa'yo. Kaya ikaw ang pinili, Ne, na siyang hindi dapat mangyari. Sayang ka. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano ang ibig yung sabihin o nais iparating. Napapaisip tuloy ako ng hindi maganda sa inyo eh. Malamang alam niyo rin po kung bakit. Pero naaawa na medyo natatakot ako sa inyo. Naaawa kasi sakitin kayo pero hindi kayo na ipapagamot. Natatakot kasi alam niyo naman po siguro ang mga kwentong kababalaghan at mga katatakutan kapag ganitong liblib ang lugar sa probinsya. Pero dahil hindi naman po talaga ako matatakutin, sinusubukan kong isipin na kakaiba lang kayo. Saka wala naman akong nakitang patunay na ako'y isang aswang? Paano nga ba kung sabihin kong, oo, Nene, aswang nga ako. Nararamdaman at naaamoy kita.
buo at walang bahid ng kamunduhan. Bibihira ang katulad mo sa napakamoderno ng panahon ngayon. Para tuloy gusto kitang gawing kalahi ko. Huwag niyo naman po akong takutin. Hindi naman po ako masamang anak. Masunurin po ako, palakaibigan at matulungin sa kapwa. Kaya nga po ako nandito dahil naaawa rin po ako kay Ninong Ruben. Dahil sa pinagdaanan niya nung mamatay ang mag-ina niya. At kayo po, hindi naman kayo masama, di ba? Kung totoong sinasabi ninyo, dapat dinamba niyo na ako kanina pa. Hindi ka naman natatakot, ne. Nagtataka ka lamang at gumagana ang kuryosidad mo. Nakakatuwa at nakakaaliw kang babae. Babangon na ako at magsasaing. Nasa kusina lang ako kung may gusto kang itanong. Ilalaga ko na rin ang munggo na isasahog sa uulamin nating gulay mamaya. Sandali po. Kaya ba lumalakas kayo sa gabi at mahina sa araw? Dahil aswang kayo? Yung ininom nyo bago matulog, dugo ba yon? Amoy malansa kasi eh. Meron din ba kayong itim na bato na hanggat hindi isinasalin hindi kayo mamamatay o magiging amalanhig lang kayo? Nangangain po kayo ng tao? Ay, isa lang ang masasabi ko, Nene. Wala akong inagrabyado at ginawa ng masama kahit pa gustong gusto ko. Kaya mas pinili kong magpalipat-lipat na lang. At kahit ngayon, kahit alam kong may nakaambang panganib, wala na. Pagod na ako. Hahayaan ko na lang. Pero sana may sumugpo sa kanya. Mabuting aswang kayo kung ganon. Wala na akong narinig mula kay Nanay Lina pagkatapos ng usapan namin yon. Mabagal siyang bumangon at iniwan ako sa silid kung saan sa katre nakawayan siya at ako naman ay sa sahig na higa. Nakapagtatakang nakatulog din ako pagkaalis niya. Hindi ako nabagabag. Nang magising ako, tanghaling tapat na. Nagpanik na ako. Nadatnan ko sa labas si Carlos na prenteng nakaupo sa bangko sa tapat ng hapagkainan. Kaagad niyang ikinuwento ang tungkol sa masarap na ulam na munggo na may gata, dilis at langka, na may kakaibang dalbos ng loyong-loyong daw. Kaya nakaramdam kaagad ako ng kalam ng sikmura. Hindi na ako nag-alanganin pang kumain ng husto. Nasaan si Marlo? Si Nanay Lina? Ayun, nagpunta sa sentro si Marlo. Nakibalita tungkol kay Ninong Ruben. Gusto ko sanang sumama kaso hindi kita maiwan kahit tulog mantika ka. Si Nanay Lina naman nasa labas pa rin. Sa umba-umba niya. Katulad ng dinatnan natin kahapon. Tara na nga lang muna maglakad-lakad. Naparami ang kain ko. Teka, kukunin ko lang yung sling bag ko. Masarap kasi ang ulam Nakakagana. Magpapaalam muna tayo kay Nanay Lina. Nay! Maglalakad-lakad lang po muna kami Nabusog ng gusto si Ate Brenda sa luto ni Marlo Wala ka bang napapansin kakaiba kay Nanay Lina? Hindi nagkwento sa'yo si Marlo? Masasalubong ninyo si Marlo. Bumalik kayo bago dumilim. Yan! Pansin mo yun? Ano ba pinagsasabi mo? Ang dapat pagtakhan natin ay kung bakit wala pa rin si Ninong Ruben. Ang hali na Ano kayang nangyari dun? Huwag mong ibahin ang usapan, Carlos. Alam mo bang kahapon pa ako kinakausap ng kung ano-ano ni Nanay Lina? Parang may tinutukoy siyang tao na hindi niya kayang pigilan. Basta, tapos, kaninang madaling araw, nagkausap ulit kami. Parang nakikipagbiruan siya na parang seryoso. Pag tinatanong ko, hindi naman nasagot ng diretso Hindi man niya inamin pero tingin ko, tama ako. Hindi ordinaryong matanda si Nanay Lina, Carlos. Malakas ang pakiramdam niya sa paligid kahit matanda na siya.
hindi kaya... Naku, wag mo nang ituloy, Ate Brens. Kung tama ang hinala mo, tiyak na hindi na tayo makakaalis ng buhay dito, no? Yung mabuti pa, magmatsyag tayo ng gusto at maging alerto. Ito na yung usap-usapan lang natin bago pumunta tayo eh. Carlos, Ma'am Brenda, saan kayo pupunta? Grabe, buti nakabalik ka na, Mar. Tamang hula si Nanay Lina na makakasalubong ka namin ah. Gusto lang magpatunaw ng pagkain ni Ate Brenda eh. Mag-iikot-ikot na rin. Naku, hindi tamang hula yun. Talagang alam niya. Kasi malakas yung pakiramdam nun eh. Ayun nga pala, wala pa rin si Ninong Ruben. Yung sabi sa sentro, nagpunta daw kay Mr. Alcala sa kabilang barangay. Hindi nga nasipot yung ritual ng pag-aalay kahapon eh. Nasaan na kaya si Ninong? Baka may nangyari na masama sa kanya. Baka mas malakas ang ulan sa pinuntahan niya kaysa rito at napano na siya. Uy Marlo, kung aalis kami ngayon, may masasakyan ba mula doon sa kalsada hanggang sa bahay ni Ninong Ruben? Meron naman siguro. May kilala ako may-ari ng tricycle sa sentro eh. Pero bago kayo umuwi, bakit hindi niyo na lang libutin yung buong lupain? Total, nandito naman na kayo. Doon lang tayo sa tuktok ng bukid para makita niyo na yung buong lupain. Huwag na siguro. Sa susunod na lang. Uunahin muna namin hanapin si Ninong Ruben. Samahan mo na lang kami doon sa may-ari ng tricycle, pwede? Ay, sana okay lang si Ninong. Kung yun ang gusto niyo, sige. Medyo maputik nga lang, ma'am. Ingat na lang kayo sa paglalakad, ha? Marlo, pasensya na ha kung matanong ako. Wala ba kayong ibang kalapit bahay dito? Yung si Diana, alam mo kung saan nakatira? Kung pupunta sana tayo sa tuktok ng bukid, makikita niyo yung lupain nila, ma'am. Kadikit lang nung sa inyo. Nandun din yung bahay niya. Teka, matanong ko lang rin, ha? Hindi kayo natatakot o naiilang sa kanya? Hindi matatakotin niya si Ate Brenda. Mabait pa yan. Over-friendly nga lang eh. At mahilig sa lalaki at sa... Ay naku Marlo, kaya nga sinamahan ko yan eh. Pero hindi talaga paawat. Natipuhan yata yung Diana. Tumigil ka nga, Carlos. Uuwi na tayo, ano? Sa amin ni nanay, ma'am. Anong tingin niyo? Okay, Nanay Lina na lang pala kasi kung titignan niyo, parang nakakatakot siya, hindi ba? Marlo, gusto ko man sanang sagutin yung tanong mo, kaya lang nag-aalangan ako eh. Ayoko masaktan ka. Pero mukha ka naman kasi mabait at tingin ko mauunawaan mo rin kung sakali. Kaya lang... Ay, si nanay! Ay, ma'am, pasensya na pero babalikan ko muna siya. Sumunod na lang kayo sa akin, pangako po. Walang mangyayari masama sa inyo habang kasama niyo kami. Diyos ko, baka napano na si Nanay Lina, Carlos? Dahan-dahan lang ate! Ay! Carlos! Ingat, Binibini. Sinong... Diana? Paanong nandito ka na? Wala ka naman rito ha. Nakita ko na kayo kanina pa. Kaya lang, nandyan si Marlo kaya sinundan ko na lang kayo mula sa malayo. Uy Ate Brenda, si Nanay Lina muna ang unahin natin. Baka kailangan tayo ni Marlo. Sasamahan ko na kayo. Narinig ko rin kanina ang sigaw niya. Nakaalalay sa akin si Diana nang bumalik kami sa kubo ni na Marlo ng panahong iyon. Madulas kasi ang daan pababa. Pagdating namin sa kubo, ay nagulat na lang kami na may mga kahawig ng katawan ni Diana na naroroon at nakikipag-away kay Marlo. Iniwan niya kaagad ako at nakipaglaban din sa kanila. May kung ano itong dinukot sa bulsa na parang pulbo at hinagis sa mga kalaban. Tila napuwing ang mga ito kaya mas naging madaling tamaan ang sibat ni Marlo hanggang sa isa-isa silang tumakas. Habang inuubos ni Diana at Marlo ang mga kalaban, nagawa akong alalayan ni Carlos papasok sa kubo. Doon, nakita ko si Nanay Lina na nakahiga sa sahig ng kwarto niya. Habol ng matanda ang paghinga. Diyos ko, Carlos. Anong gagawin natin? Ano itong napasok nating gulo? Nasaan na kaya si Ninong Ruben? Sino yung mga kamukha ni Diana sa labas? O baka naman naka-costume lang sila? Nandito na to Ate Brenda.
Ipanalangin na lang natin na matapos na to. At makalis tayo ng buo. Teka lang, may isang sibat pa si Marlo dito oh. Teka, tutulungan ko nga sila. Mag-iingat ka, Carlos. Nene, lapit ka. Nailina, anong maitutulong ko? Teka, may pampahid ba kayo? Yung pwedeng maamoy? Baka makatulong kapag nakasinghot kayo. Gusto mo ba ng itim na bato? Hindi ko na kaya. Diyos ko po, wala po akong balak maging aswang. Si Marlo, ayaw din niya. Pero pagod na ako. Tatawagin ko po si Marlo. Marlo! Marlo! Si Nanay Lina! Ma'am! Si Nanay! Nay! Nay! Marlo, pagod na raw siya. Naghahanap daw siya ng pagpapasahan niya ng itim na bato. Diyos ko, pati ako inalok niya eh. Hindi ko matatanggap ang itim na bato, ma'am. Wala akong balak maging aswang. Kahit pamabait na uri. Pero ayoko rin mawala si Nanay sa akin eh. Kahit hindi ko siya totoong nanay. Siya lang kasi nag-iisang kasama ko sa buhay eh. Kaya ginagawa ko lahat para mamuhay kami kahit simple lang. Basta magkasama. Kaya pumayag ako sa gusto ni Ninong Ruben. Nagagamatin niya si Nanay. Napalis na ni Diana ang mga kasama niya. Pero umalis na rin siya. Marlo! Tia Lina! Brenda! Carlos! Si Ninong Ruben! Ninong Ruben! Nandito kami! Nong, tulungan niyo si Nanay Lina. Masama ang kalagayan niya. Sinugod yata siya ng... Inatake kami ng mga gabunan ni Ninong Ruben. Nanlaban si Nanay kaya uwi na siya ng gusto ng maabutan ko eh. Noong pakiusap gamating niya siya. Teka, ako na ang bahala sa kanya. Humanap lang kayo ng mga sariwang halamang gamot katulad ng pinapahanap ko sa iyo, Marlo. Damihan ninyo para hindi na tayo kulangin. Pero mag-iingat kayo sa mga gabunan na. Doon pa naman maraming halamang gamot sa lupain nila. Malakas ang pakiramdam ko na gustong gusto na nilang tapusin si Tia Lina. Ay, naku yung Diana! Nakasalubong ko kanina. Tiyak na siya ang nag-utos sa mga kampon niya na sumugod dito. Pero Ninong, tinulungan ni Diana si Marlo kanina. Paano? Alam niyo, hindi rin ako naniniwala na totoo yung pagtulong niya kanina eh. Tuda na ako pati sa tomboy na yon. Tiyak, interesado yun kung anong meron kay Nanay. Pero huwag kayong mag-alala nung. Ako na ang bahala sa walang niyang gabunan na yon. Teka, ano ang gabunan? Uri ng aswang, Ate Brenda. Diyos ko, Carlos. Kakayanin ba natin makauwi ng buhay mula sa lugar na to? Anong klaseng lupain tong nabili ni Papa? Brenda, hindi ko kayo pababayaan ha. Basta Carlos, samahan mo muna tong si Marlo. Kailangan maagapan si Tia Lina. Teka, ano po ba kasi nangyayari sa inyo nung? Bakit hindi na kayo bumalik kahapon? Kasi, inabutan kami ni Mr. Alcala ng malakas na ulan. Tumirik pa yung sasakyan. Nahirapan kaming ayusin. Tapos nang maipaayos naman yung tulay na dapat dadaanan namin ay umapaw na yung tubig. Kaya naman napilitan kaming bumalik sa bahay niya at doon magpalipas ng gabi. Naku, pagpasensyahan niyo na ako ha. Okay lang naman po kung hindi niyo ako matutulungan. Kaya ko naman po mag-isa. Alis na po ako. Marlo, sandali. Sasama ako. Ate Brenda, dito ka lang ha. Mahirap na eh. Tutulong ako. Sa tingin ko naman ay hindi ako sasaktan ni Diana. Hindi. Dumito ka na lang, Brenda. Ipag-init mo ako ng tubig. Tapos lagyan mo itong mga tuyong dahon na dala ko. Pupunasan natin si Tia Lina gamit ang maligamgam na tubig na may halamang gamot mamaya. Sige po, Ninong. Carlos, mag-iingat kayo ni Marlo. Ninong Ruben? Alam niyo po kung ano si Nanay Lina? Shh! Huwag kang maingay. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Pasensya na po. Bakit kaya wala pa sina Carlos at Marlo? Malapit ng dumilim. Makakauwi ba tayo nito, Nong? Pasensya na, Brenda.
Baka sa susunod na araw pa tayo makakauwi. Hindi maatim ng konsensya ko na iwanan si Tia Lina sa ganitong kalagayan eh. Maawa ko kay Marlo at maaasahan naman siyang katiwala. Kaya ginagawa kong lahat para kahit papano madugtugan ko ang buhay ng ina niya. Basta huwag ka na maraming tanong ha. Alam ko namang may alam ka. Pero mabait siya. Kaya nga mas naawa ako. Pero, paano tayo kakasya dito mamaya, Nong? Hindi naman ako matutulog. Tiyak na ganun din si Marlo. Si Carlos naman doon sa kung saan siya kagabi. Siya nga pala, may mga dala akong damit sa inyo ni Carlos. Bumili ako ng bago. Bumalik ako bago dumiretso rito. At naisip ko na wala pala kayong baon na kahit anong pamalit. Hindi naman kasi natin inaasahan yung malakas at mahabang pagulan kahapon. Naku, maraming salamat, Ninong. Pero mamaya na ako magpapalit bago matulog. Yun ay kung makakatulog din ako. Paano nga po pala yung si Mr. Alcala? Bibilhin pa rin kaya niya ang lupa? Aalis ulit sila Nanay Lina at Marlo dito? Oo, mabibili to. Magpapagawa na ng mga papeles si Mr. Alcala. Okay na sa kanya to kahit hindi pa niya nakita. At saka wala rin siyang balak na paalisin na mag-ina rito. Sadyang marami siyang pera. Gusto niyang kausapin si Marlo para malaman niya kung ano ang pwede niyang maitulong para kumita kahit dito sila sa liblib nakatira. Sige na, diyan ka na muna sa labas ha. At obserbahan ko muna si Tia Lina. Huwag kang aalis ha. Mahirap na pwede palang magsayang ka na lang para sa hapunan natin siguro. Para hindi na gawin ni Marlo. Naku tiyak na pagod ang mga yon. May dala rin akong daing. Piprituhin na lang to. Sige po, Nong. Nakapagsaing na ako at nakapinto ng kubo hanggang sa tuluyan ng bumukas. Nanlaki ang mga mata ko. Aswang! Akala ko noon ay ako ang dadambahin niya. Kaya yumuko ako para umilag. Pero ibinunggo niya ang sarili sa pinto ng silid at walang kahirap-hirap na bumagsak iyon. Nakatakip pa rin ang mga kamay ko sa muka nang tuluyan na akong napasalampak sa sahig habang nanginginig. Mabuti na lang at dumating na sina Carlos at Marlo ng sandaling iyon. Kasama nila si Diana na nakatali sa likod ang mga kamay. Maingat pa itong ibinaba sa sahig at pinasandig pa sa dingding. Saka naman sumigaw si Ninong Ruben at hinabol ang aswang na tumalis. Halimaw ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Ninong Ruben! Tay! Nandito na ang mga gamot mo! Ate Brenda! Diyos ko! Ano ito nangyayari sa atin, Carlos? Baka ito na ang katapusan natin sa mundo. Kumalma ka, Ate Brenda. Makinig ka mabuti ha. Palabas lang namin din na Marlo at Diana ang lahat ng ito. Hindi si Diana ang nag-utos sa pag-atake ng mga gabunan kanina. Kundi ang ninong mo. Alam niya ring aswang si Nanay Lina at interesado siya sa itim na bato. May sinuhulan siyang mga gabunan para gawin ang plano niyang panlilin lang. Kaya hindi siya nakabalik kahapon. Dahil maliban sa umulan, sa isang traidor na gabunan na kalaban ni Diana siya lumapit at nakipagkasundo. Hindi totoo yan, Carlos. Hindi magagawa ni Ninong na lokohin ako. Hindi niya tayo papahamak sa ganito. Maniwala ka, ate. Dahil hindi lang yan ang balak niya. Gusto ka pala niyang mapangasawa at dawing reyna daw ng kaharian na itatayo niya dito mismo sa lupain ninyo. Kaya bilis na. Nandiyan na siya. Magtago ka doon sa ilalim ng lababo. Nangangatal na ang buo kong katawan na sinunod ang utos ni Carlos ng sandaling yon. Nagimbal ang buong sistema ko sa nalaman ko. Magkahalong hindi makapaniwala at sobrang lungkot ang naramdaman ko. Maliban sa natakot ng husto. Wala sa hinagap ko na mararanasan ko ang nangyaring iyon. Mas malala pa pala sa alok ni Nanay Lina ang balak ni Ninong sa akin. Pagkatapos kong ibigay ang buong tiwala ko sa kanya, kinaawaan ko siya ng husto. At walang pagdududang inintindi at pinagbigyan sa mga pakiusap niya dahil sa pinagdaanan niya. Tapos, yun pala ang plano niya sa akin.
Namumuhi ako habang pinagmamasdan siya pagpasok niya. Kung nakamamatay lang ang titig ko, tiyak bumagsak na siya kaagad. Mga walang diyang gabunan. Pinahirapan pa ako. Pero napatay ko na siya. Marlo, patawarin mo ko hindi ko nagawang iligtas ang inay mo Nakuha ng gabunan ng itim na bato pero hindi niya naisupo. Dahil sinaksak ko siya ng balisong ko. Kaya lang, nahulog sa sahig ang bato. At, teka, itong si Diana. Ikaw nahalimaw ka! Kasalanan mong lahat ng to Magbabayad ka. Umamin siya na siya ang may pakana sa pagkatake kanina, no? Nakonsensya ka sa ginawa mo sa tiyahin mo. Pwes, uli na ang lahat. Wag! May kailangan pa siyang gawin din ng Ruben. Nakapagkasundo siya sa amin ni Carlos Mahal na niya si Ma'am Brenda kaya napasuko namin siya ng tuluyan. Handa siyang ibigay yung itim na bato niya para mabuhi ulit si Nanay Lina. Kapalit nun, tutulungan mo siya maging normal na tao para makapamuhay sila ni Brenda ng normal. Sige na, Ruben. Ayoko na maging aswang. Gusto ko na lang maging normal na tao. Kaya mo yun gawin, di ba? Iiwan ko na rin ang lahat ng meron dito sa lugar na to at sasama na ako sa kanya. Iiwan ko na lang sa inyo nila Marlo at Tia Lina ang lupain ko. Aalis na rin sa lugar na to ang mga kaugi ko para hindi na kayo magulo pa. Ha? Ano pinagsasabi mong gabunan ka? Hindi magiging masaya sa'yo si Brenda. Hindi katuloy na lalaki. Wala akong hindi gagawin para sa kanya, Ruben. Ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng katulad niya na hindi ako hinuhusgahan base sa anyo ko at pagkatao ko. Tiyak ko na mas mabuti pa ako kesa sa'yo. Ha? Hindi mapapasuyo si Brenda. Brenda, nasaan ka? Tara na, inaanak. Umalis na tayo rito. Pero Ninong Ruben, maawa ka naman sa akin Si Nanay Lina na lang ang meron ako Wala na akong pakialam sa inyo. Nakuha ko ng kailangan ko! Nagulat ni Lolo. Nasa akin na ngayon ang kapangyarihan ni Lina. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Hindi kayo manloloko. Pues, isa-isa ko kayong papatayin at gagawin pasalubong sa mga kaibigan kong gabunan. Lalo ka na, Diana. Gagawin kang laruan ni Simon at ako na ang maghahari sa lugar na ito! Kitang-kita ko ang pag-ibang anyo ni Ninong Ruben ng sandaling iyon. Napunit ang mga damit niya at ang katawan ay lumaki. Nagkaroon ng pangil at naglalaway pa. Ang buhok nitong mahaba at ang dating nakatali ay tumikuwas ng husto. Ngunit nalipat ang tingin ko kay Diana na biglang tumayo at katulad ni Ninong Ruben ay nagpalit din ng anyo. Sa isang iglap ay nagpanlaban ng dalawa na may nakakatakot na itsura habang nagsasagutan pa rin. Akin lang si Brenda. Walang makaaangkin sa kanya. Kundi ako lang! Yun ay kung matatalo mo ko. Pinagmamalaki mo ang bato ng tiyahin ko. Ha? Kaya pala aaligid-aligid ka palagi. Tiyahin mo pala si Lina. Kawawa ka naman. Hindi mo siya nailigtas mula sa mga kamay ko. Pati ikaw ay mamamatay lang dahil sa kapangyarihan ng tiyahin mo. Napaikot ko nga kayo sa mga bayad ko! Tignan ko, kung makakaligtas ka sa sibat ko naman loloko ka. Halimaw ka pa sa lahat ng halimaw. Pestigal bularyo ka. Pinagkatiwalaan ka namin Hindi kayo uubra sa akin. Isang pitik ka lang, bata. Umusal ng hindi maintindihang mga salita ang aswang na si Ninong Ruben. Kapansin-pansin naman ang paghihina ni Marlo at natumba kaagad ng tamaan ng tadyak. Pero hindi si Diana. Tumigil ito sa hula niya ay nag-oorasyon. Sumagot din ito ng hindi maintindihang salita na ikinatigil ni Ninong Ruben. Akala mo, ikaw lang ang may alam. Noong na pa ako matuto sa'yo. Nag-uumpisa ka pa lang. Bihasa na ako, Ruben. Pero hindi ako sakim at manlilinlang katulad mo. Hindi pa rin ako
Ayan! Tatalunin pa rin kita, Brenda! Nasaan ka? Alam kong naririnig mo pa ako. Mahal na mahal kita! Grabe, nakakadiri kayo ah! Anong klaseng pagmamahal ang sinasabi ninyo? Pinahamak ninyo kami ng pinsan ko dito. Pinagkatiwalaan ka namin! Tumigil ka, pakinabero ka! Itawan mo ako! Tumigil ka na, Ninong Ruben! Huwag mong idamay si Carlos dito! Maawa ka sa kanya! Hindi. Sagabal siya. Bantay sarado ka sa kanya. Nagpamarunong pa! Walang patutunguhan ng pakikipaglaban mo, Ninong Ruben. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Mas gusto ko lang ganito. Pakapangyarihan. Malagas. Huwag kang mag-alala. Tayong dalawa pa rin ang matitira. Sugod! Pagkasigaw ni Ninong Ruben, ay biglang nagitawa ng iba pang mga aswang. Hindi man kasing laki ni Diana at Ninong Ruben, pinagtulungan ng mga ito ang tatlo. Diyos ko! Ano na lang ang gagawin namin? Iligtas mo po kami sa mga halimaw na to. Mag-isip ka, Brenda. Anong pwede mong gawin? Ang itak! Nang ibabaw ang kagustuhan kong makaalis sa lugar na yon. Kaya sinikap ko ring makatulong. Pasigaw-sigaw man ako, gamit ang itak ay natamaan ko rin ang aswang na bumabagsak malapit sa akin. Pero napansin kong mas sumiksi si Diana hanggang sa makalapit siya sa akin. Kahanga-hanga ka talaga, Bini-Bini. Pero hayaan mong ipagtanggol kita. Marami sila. Napapalibutan na kayo. Paparating na ang mga kasamahan ko. Diana! Sa likod mo! Dalawa sila! Huwag mong pakilaman ang sakin! Ako muna harapin mo. Tanggapin mo to! Tapusin na natin ito. Hindi nagtagal ay may iba pang mga kauring Diana na dumating. At katulad ng sinabi niya, mabilis na napatumba ng mga ito ang mga kalaban at si Ninong na lang ang natitira. Nangihina na rin ito. Hanggang sa isang tadyak pa ni Diana ay bumagsak na ito ng tuluyan sa lupa. Unti-unti itong bumalik sa pagiging tao. Patawarin niyo ko, Brenda. Nabulag ako. Nang maling akala. Nagpadala ko sa bulong ng demonyo. Pero ang totoo, hindi ko lang talaga matanggap na nag-iisa na ako. Patawad din, Mahlo. Paalam. Napipiyata ako noon. Bukas sara lang ang bibig ko pero walang lumabas na salita. Tumutulo lang ang mga luha ko. Pero sa gitna ng pangyayaring yun, isa pang hindi inaasahang nilalang ang dumating. Isang napakalaking itim na aso ang lumitaw sa may pintuan at dinamba nito si Ninong Ruben na nakahiga na. Ang tiyan ang pinuntirya nito. Nangamoy lansa ng dugo ang hangin na may halong nakakasukang baho. Paumanhin at ibabalato ko na si Ruben sa kanya. Siya ang asbo na inagrabyado ng tinuturing mo, Ninong. Bini-Bini. Halika dun sa likod. Takpan mo na lang ang ilong mo at huwag ibaling sa kanya ang mga mata. Aalis din yan kapag nagsawa na. Kayo naman ni Carlos ay magpaumaga na dito. Maya-maya ay ililibing na namin si Tia Lina sa libingan niya. Pagkatapos, ihahatid namin kay ni Marlo mamaya. Doon na lang tayo sa kusina. Tao ka na ulit? Kakaibang nilalang pa rin. Pero mas kalmado na. Maraming salamat sa'yo. Dahil hindi mo ko hinusgahan, nagagawa kong kumalma sa tabi mo. Kahit pa sa likod ng isip ko ay amoy na amoy kita at gustong-gustong sunggaban. Pero hindi ko yun magagawa. Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, gusto ko nang maging normal na nilalang. Kung pwede lang sana. Huwag mo naman akong takutin.
Pagkatapos na nangyari at mga nasaksihan ko, hindi ko na nga alam kung babalikan ko pang lugar na to eh. Sinong bibili nito kapag ganitong pinagmumugaran pala to ng mga aswang? Huwag kang mag-alala. May sapat akong pera. Ako na ang bibili ng lupain na ito. Kung nakausap ko lang na maayos si Ruben, nasabi ko na sana sa kanya. Pero mailap siya sa akin. Si Mr. Alcala ang pinanigan niya. May binabalak na palang masama. Dapat noon pang pumayag siya na lumipat dito sa Tia Lina. Naamoy ko na ang maitim na budhi niya. Pero marunong pala siya magtago ng tunay niyang intensyon. Hindi ko rin kaagad nakita at naramdaman. Pero si Nanay Lina, naramdaman niya at nahalata. Sinabi niya sa akin, pero pagod na rin siya. Siguro sinusubukan niya akong balaan tungkol kay Ninong. At alam din niyang hindi ako basta-basta maniniwala. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganun ng taong itinuring kong kapamilya. Hindi natin maiiwasang magkamali. Maging ako. Kaya nga ako naging ganito eh. Pero binigyan ako ng pagkakataon na magbago. At mapatunayan yon mula nang makilala kita. Binibining Brenda. Teka, totoo ba yung mga narinig ko na sinabi mo kanina? O gawa-gawa niyo lang yun para galitin lalo si Ninong? Napansin kong wala siyang balak umamin ng kasalanan hanggat hindi siya ginagalit ng husto eh. Totoo man ang lahat, magkaiba pa rin ang mundo natin, Binibini. Ang hinihiling ko lang sana, makatagpo pa ulit ako ng babaeng tulad mo sa susunod na buhay ko. Kapag isa na akong ganap na tao. Sana, ako pa rin ulit ang babaeng makilala mo kapag hindi ka naaswang sa susunod na buhay mo. Napakaswerte ko pa rin sa buhay ko na to kahit isinumpa ako. Diana, umalis na yung asbo. Ilibit na natin si nanay para may hatid na natin sila Ma'am Brenda at Carlos. Nakikiramay kami, Marlo. Salamat Ma'am Brenda ah. Nakapagpahinga na rin siya. Nakakalungkot lang na kailangan pa itong mangyari. Naging mabait naman si Ninong Ruben simula nang pinatira niya kami dito eh. Tinulungan pa nga ako sa paggawa ng kubo. Gusto niya nga bagong-bago. Yung pala, may ibang plano pala siya. May mga tabletas ako nakita sa dabitan ni nanay na hindi ko alam kung para saan. Yung hula ko naman bigay yun ni Ninong. Maraming nais mangyari sa Ruben na hindi niya kaya. Masyado siyang naghangad ng mga bagay na hindi para sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nang gabing din yon, ay nilisan namin ang lugar kasama si Marlo. Pero bago yon ay may iniabot si Diana sa akin na hindi kalakihang bag. At nang buksan ko ay pera pala. Hanggang sa muli, Binibini. Mag-ingat kayo sa biyahe ninyo. Salamat sa pagkakataon na makilala ang isang kahanga-hangang babaeng tulad mo. Ikaw na ang bahala sa lupain na to, Diana. Marunong ka naman siguro kung paano to isalin sa pangalan mo. Kung may kakailanganin kang mga papeles, naku, paano kaya yun? Nakaininong ang mga yon. May mag-aasikaso niyan. Kilala ko si Mr. Alcala. Nasa kanya na mga papeles. Pero kung kakailanganin ko ang tulong mo, pupuntahan ko na lang kayo sa lugar niyo. Hindi mo pala alam ang address namin sa... Magagawan ko ng paraan. Sige na, humayo na kayo bago ko pa maisip na pigilan kayo. Oo nga pala, hindi ka pala ordinaryong tao. Tsak na marami kang kakilala kahit saan, pero huwag niyo kaming gugulatin o tatakupin sa amin ha. Tinawanan lang ako ni Diana sa sinabi kong yon. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ko at kinintalan ng halik. Napamaang pa ako, pero tumalikod na siya at nawala na ulit sa dilim. Si Marlo ang nagmaneho ng tricycle pabalik sa bahay ni Ninong Ruben na sa gulat namin ay maraming tao sa labas nang dumating kami. Ang sabi ng nagpakilalang kapitan, nilooban daw dahil hindi pa rin nakakauwi si Ninong ilang gabi na. Nang tingnan namin sa loob, nagkagulo-gulo nga ang mga gamit pero nakapagtatakang wala namang nawala sa mga gamit namin. May nagsabing
Pinasok daw ng malaking aso ang bahay at aswang daw iyon. Mayroon namang nagsabi na galit kay Ninong ang nanloob dahil hindi epektibo ang pag-aalbularyo niya. Nang makalayo kami, isang malaking pagsabog ang narinig namin. Yun pala ay nagmula sa bahay ni Ninong. Nag-aapoy iyon. Nasunog ang bahay niya nang walang nakakaalam mula sa mga nagmimeron kung ano ang talagang nangyari sa kanya. Hinatid kami ulit ni Marlo sa terminal ng bus at hindi ito umalis hanggang sa mag-umaga na, kung kailang oras na ng unang trip. Nagpaalamanan kami pagkatapos ng mahabang pag-uusap. Maraming salamat talaga sa kabutihan niyo ni Diana, Marlo. Dahil doon, makakauwi kami ng buo. Naku, maraming salamat din po sa kabutihan ninyo, ma'am. Isang araw dadalaw ko sa inyo. May usapan na kami ni Carlos eh. Grabe, ang sakit-sakit nga lang ng katawan ko, Ate Brenda. Tara, bili tayo ng gamot pagdating natin sa syudad mamaya. Sige, ipaalala mo lang sa akin mamaya. Tara na, para na akong inaantok eh. Wala pa tayong tulog. Tsak bagsak tayo pagdating sa hotel mamaya. Magpamassage tayo sa gabi ha. Bukas pa naman ang hapon ng flight natin eh. Makakapagpahinga pa rin tayo bago umuwi sa atin. Ingat kayo, ma'am. Sana mas maalala niyo yung magandang karanasan kaysa yung mga masasama dito sa lugar namin. Kayo rin, Marlo. Sa bus pa lang ay nakatulog na kami ni Carlos. Kinailangan pa kaming gisingin ng konduktor pagdating sa terminal. Sumakay kami ng taxi at nagpahatid sa hotel. Bago mag-check-in, ay kumain na muna kami at uminom ng gamot. Pati ako ay nakaramdam na rin kasi ng pananakit ng katawan. Buong araw at magdamag yata kaming tulog ni Carlos noon. Hindi na kami nakapagpamasahe tulad ng naunang plano namin. Hindi na rin kami pumasyal ng sumunod na araw. Pareho kasi kaming medyo tulala. Ay, gusto ko na lang makauwi, Ate Brenda. Ngayon kapag naaalala ko yung mga nangyari, parang hindi ako makapaniwala eh. Nakakatakot pala. Buti kinaya natin. Pansin ko ngang pareho tayong nakatulala ng bumangon. Mas naiisip ko ngayon ang mga nangyari. Nakakakilabot. Pag naiisip ko pa, paano kung nagtagumpay si Ninong? Pero at least, dito na tayo natakot at hindi doon. Kasi tiyak na hindi tayo makakasurvive kung doon mismo naduwag tayo. Oo nga. Sorry talaga, Carlos, ha? Napahamak ka ng dahil sa akin. Ay, buti na lang talaga. Walang nangyaring malala. Hindi ka akayanin ng konsensya ko. Hindi mo naman yung ginusto. At saka mabuti nga kasama mo ako eh. Dahil kung hindi, alam mo, ako ang mas makokonsensya ng gusto. Dahil hindi ako pumayag na samahan ka. Tiyak na pagsisisiyan ko pa ng buong buhay ko. Pero bilib talaga ako sa karisma mo, Ate Brens. Naku, ewan ko ba? Medyo hindi na nga ako natutuwa. Imagine, nagtiwala ako ng husto kay Ninong. Ay, sana naman wala nang mangyayaring ganon sa susunod. Magiging mas mapanuri na ako sa susunod kahit kilalang kilala ko pa. Uuwi na nga lang siguro muna ako kay Mama pagkabalik natin sa atin. Babalik-balik na lang ako pag kailangan ko na mag-report sa opisina. Mag-isa pa naman ako sa apartment. Naku, magpalit ka na lang muna kaya ng trabaho. Iyan tagal mo na kasi sa call center eh. Pahinga ka naman no. Para ka namang may binubuhay na pamilya kung makahataw eh. Pinanlilibre mo lang naman sa mga kaibigan mo yung pera mo eh. Sa doon ako masaya eh. Pero iniisip ko na nga rin eh. Tumatanda na si Mama. Gusto ko rin siyang makasama ng madalas. Sila ni Bella. Kapag naaalala ko si Nanay Lina at Marlo, gusto ko na rin palaging katabi ang pamilya ko. Tama. Total may pera ka na rin man lang galing kay Diana. Siguro naman magnegosyo ka na lang. Hawak mo pa yung oras mo. At sa mga susunod na yayayain mo ko, hindi naman masama kung sa ibang bansa, no? Teka, bilangin nga natin kung magkano ang binigay ni Diana. Nasa maleta ko yung bag. Grabe! May hawak siyang cash dun sa lugar na yun? Ako na yung kukuha.
Mayaman pala siya at pamangkin pala ni Nanay Lina, no? Sana maisipan niyang bigyan si Marlo o tulungan niyang makapag-aral. Kahit hindi niya kamag-anak. Gusto yun ni Marlo eh. Naisip ko nga, ba't hindi pa niya nilapitan na mag-ina dati pa? Ayaw ni Nanay Lina, sabi ni Marlo eh. Dahil nga pagod na siya at gusto na magpahinga. Pero grabe, hanga ako at hindi talaga pinilit maging aswang ni Marlo. O ito na ang bag. Pati ako inalok pa, Diyos ko. Kung binigay na lang talaga niya kay Ninong Ruben. Ano ba naman tong bag na bigay ni Diana? Ang hirap ng buksan ng tali. Ayaw din naman ni Nanay Lina na gamitin sa masama ang bato eh. Kaya pinahina ni Ninong si Nanay at nagplano kung paano makuha ang bato nang hindi na talaga makakalaban pa. Nagsinungaling pa, nahulog raw. Niloko tayo nung... Teka, patingin nga. Dahon nga. Teka, labas natin lahat. Itakot natin. Teka, ano ba yan? Mais? Ate Brenda, gold ang mga to. Grabe, ang daming gold nito. Diyos ko! Totoo ba to? Nang tanghaling yon ay lumabas kami ni Carlos para tingnan ang mga natagpuang naming gabutil na mais na mga bato. At nakumpirma nga naming gold iyon. Ibinenta namin ang dalawa at pinaghatian namin ni Carlos. Nang may makita kaming pulubi sa gilid ng daan pabalik sa hotel, ay nagbigay din kami ng pera. Nag-iwan kami ng tip sa cleaner ng hotel, maging sa driver ng taxi. Sa sarili ko, masaya akong minapasaya akong tao noon. Pero naaalala ko si Ninong Ruben. At naisip ko na kung sana ay noon pa ako nakatanggap ng ganun kalaking halaga. Sana natulungan pa siya. Pero inisip ko na hindi ko naman hawak ang pagkakataon, lalo na ang kapalaran niya. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang karanasan naming iyon ng pinsan ko, napapabuntong hininga ko. Sa loob ng maikling panahon na yon, ay napagtanto ko na may mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Na bagaman maingat tayo, bubulabugin tayo at susubukin ang ating katatagan. Natutunan kong mas maging maingat pa sa pakikipagharap sa tao. Lalo na ang pagpunta sa mga lugar na hindi ako pamilyar. Sa buhay, hindi naman talaga natin hawak ang kapalaran ng bawat tao. Minsan, nagiging instrumento lang tayo sa ikabubuti o ikasasama nila. Dahil sa huli, mangyayari ang nakatakda ng mangyari. Hindi natin hawak ang pagkakataon. Pero kapag binigyan tayo nun, mas magaan pa rin sa dibdib ang maging mapagbigay at maunawain.